Isang linggo makalipas ang pagputok ng Bulkang Kanlaon, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang nasa 4 na evacuee sa La Carlota, Negros Occidental. Ang latest na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Adrian? Yes, Rafi, mga kapuso, unti-unti na nga bumabalik sa normal ang sitwasyon at ang buhay dito sa La Carlota City, maliban na lang sa mga barangay na nasa mismong paanan ng Bulkang Kanlaon. Habang, mga kapuso, nananatili pa rin sa state of calamity ang bayan ng La Casillana, probinsya ng Negros Occidental. Isang linggo matapos pumutok ang Mount Kanlaon noong Lunes, June 3, unti-unti na ngang bumabalik sa dating pamumuhay ng mga residente dito. Ito'y kasunod na rin ng pagpapayag na makabalik sa kanilang mga bahay ang nasa 400 evacuees nitong weekend sa La Carlota City. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang relief operation sa mga nasa 6 to 8 kilometer danger zone, kagaya ng mga residente ng Barangay Araal, at istriktong pagpapatupad ng no-trek policy sa 4 kilometer radius PDZ o Permanent Danger Zone. Sarado pa rin sa mga turista ang Mount Kanlaon Natural Park, kagaya ng Sitio Gintubdan na isang sikat na tourism destination. Nitong weekend, mga kapuso, iba't ibang socio-civic organizations maging makarating LGU ang nagbigay tulong sa mga apektadong lugar. May bitbit silang mga pagkain, bigas at mga inuming tubig. Ayon sa pinakahuling monitoring report ng PHIVOLCS na inilabas alas 8 ngayong umaga, may 6 na volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Ngayong araw, June 10, Lunes, nasa 300 meters naman ang taas ng ibinuga nitong plume. Noong Sabado, June 8, na record ng 4,397 tons ng sulfur dioxide na inilabas ng bulkan. Ito ang pinakamataas na naitala ngayong taon. Ayon kay Engineer Marie Andeline Kinsha, resident volcanologist ng PHIVOLCS sa Kanlaon Volcano Observatory Center, patuloy ang kanilang masusing monitoring sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Mga puso, inflated o namamaga pa rin umano ito. Sa latest report naman ng Provincial Government of Negros Occidental, umabot na sa mahigit 11 million pesos ang danyos ng volcanic eruption at maging ng lahar flow sa mga pananim dito sa probinsya. Patuloy pa rin ang consolidation ng assessment reports sa mga hayop na apektado. Rafi? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.